Live correctly on time sa itinakda ng Diyos as early as possible. Tama na agad sa simula para ma-enjoy sa mahabang panahon ang tamang pamumuhay. Hindi kung kailan matanda na tsaka palang itatama. Napakarami ng dalang pasanin na bunga ng mga kamalian. And live correctly in time. Tanda ko yung turo sa amin ng English teacher namin ng high school, ni Dr. Arsenia Ladasca. Dinefine niya yung on time at in time. In time naman means early enough. Not too early, not too late. Tama lang, bagay pa rin, pwede pa, at pwede na. So you arrive on time for an appointment, but sometimes you arrive in time for the meal. Na tiyempo, tama-tama, pwede, kahit hindi yun appointment. And you live correctly not only on time, but also in time, whenever possible. Tuwing pwede, kung pwede na at pwede pa, live correctly. In fact, because people grow old, live correctly now, all the time. Bakit? Kasi ang itinatanim, inaani. Ano bang ibig sabihin ng godly life? Marami. Pero sa ating purposes today na may kinalaman sa pagtanda, magtanim ka ng kailangan mong anihin. Bukas, sa makalawa, sa isang linggo, o magtanim ka ng gusto mong anihin. Yun ang tamang pamumuhay. Gusto mong mahalin ka ng kapwa, magmahal ka. Gusto mong alagaan ka ng mga anak mong pagtanda mo, alagaan mo sila habang bata sila. Gusto mong umani ng maraming mga makakain, magtanim ka ng pagkain, or equivalent nun sa practical na buhay. Live correctly. Mula pinakaunang araw na meron tayong isip hanggang dumilim ng ating isip o sa makabilang buhay and all the points in between. So if you cannot live correctly on time, at least be in time. Yung pwede pa, abot pa, pwede pa may anihin kahit may edad na. Ecclesiastes 12:1, in years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Darating daw yan sa panahon ng tao na sasabihin, hindi na ako enjoy sa buhay. Lalo na kung may nararamdaman, lalo na kung malungkot, lalo na kung kapos. So enjoy life on time. Kasi dumarating yung panahon, hindi mo na pwedeng ma-enjoy. Tapos na yung appointment mo with enjoyment. May mga enjoyment na may ka-appointment ka. May ka-appointment ka na mag-enjoy sa ganung panahon, sa ganung oras. Keep that appointment. Huwag ka maging huli. But, kung sakasakali man na nagmintis, dumaplis, enjoy life in time. Marami namang pwede pa eh. O, pwede na. And enjoy life all the time. Bakit? 70 years lang daw binigay sa atin. Kung malusog ka, 80. Kung sobrang may bonus, lumalampas pa doon. Pero kung minsan, hindi ka lagi malusog paglampas doon. Minsan naman, 7 pa lang. Sa kabilang buhay na. So, hindi mo dapat ipaghintay. Dapat you enjoy life all the time. Because you don't know how much time you, in particular, have. Ecclesiastes 11:9, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Ibig sabihin lang, enjoyin mo, pero may hangganan yan, may pasa, merong limit. Huwag kang lalampas sa tama, dahil hindi na rin yun enjoyable. Meron na yun na pangit na bunga. And when Ecclesiastes says God will judge you, hindi lang yung negative na paparusahan ka pa nagkamali ka, kundi tatanungin ka rin ng Diyos. Sinulit mo ba ang buhay mo? May judgment din nun. May panahon dapat ka mag-enjoy, hindi ka nag-enjoy, sinayang mo yung bigay ko sa iyo na lakas, yung kakayahan mag-enjoy, sinayang mo ang gift ko. At katulad doon, sa binigyan ng mga iba't ibang dami ng kayamanan para gamitin nila, yung mga hindi niya na parami yung ibigay sa kanya, binawi. Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng oras sa mundo para magtrabaho ng trabaho at maglingkod ng maglingkod. Bagamat kasama yon, pero meron din kasama yan na space and time for enjoyment. And we will also be accountable to God pag hindi tayo nag-enjoy. Marami kasi kung minsan misrepresentation ng religion na puro tiis dito, sa langit ka bumawi. Invento ng tao yung katuruan na yun.
Pero ang Diyos, ang gusto niya ang mga tao mag-enjoy. Kaya tinuruan tayo ni Jesus na makilala ang Ama na gusto niya tayo mag-enjoy sa buhay. To the point na ang unang miracle ni Jesus ay lumikha ng alak mula sa tubig just to extend a party that would have abruptly ended because there was no more wine. Kilala ba natin ang Diyos sa paraan ng pagpapakilala ni Jesus? Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, or of course with your husband, whom you love all the days of this life that God has given you. Which really means don't waste time. And part of that is share time with people that you love and people who love you. Because by sharing good moments with people you love or people who love you, you not only enjoy the time, but you also multiply it. Because people that we love and who love us multiply our joys, divide our sorrows. So kahalaga, sabi niya, enjoy life with your wife. Hindi yung wife ng iba. Yung wife mo, yung partner mo. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Don't default on this. At nauunawaan natin na maraming mag-asawang kailangan kahit temporarily magkahiwalay sa paghahanap buhay. Pero huwag naman pag-uwi mo, nakakabaong ka mo. Huwag naman pag-uwi mo at tanda-tanda mo na parang dala kayong magkapatid. Sayang. Binibigyan ka ng Diyos ng kapartner sa buhay at hindi naman lahat ay may ganong klaseng blessing. Dapat don't default on that privilege. Dapat huwag masyadong mahaba ang oras sa magkahiwalay sa pagtatrabaho kasi ang pera hindi mauubos ang pangangailangan dyan. Una, maghihiwalay kayo para lang makabayad sa mga utang. Mamaya, para naman makabili ng kaprasong lote. Siyempre, pagkatapos kailangan lagyan ng bahay. At siyempre, liba nilang napakarami mong pera, doon ka na makakabili sa mga pililya, sa mga marahundon. Kasi medyo malayo-layo na yun. Doon mura-mura. Mahal na doon. So ngayon, ang nangyayari, kailangan mo ng kotse. So pagkatapos, by then, mag-aaral ng mga anak, hanggang mag-college. Pag-uwi mo, hukuluban ka na. Mabuti kung magkasama kayo. Eh kung hindi, sayang. Sabi ng Bible, enjoy life with your partner. Ipaglaban yun, huwag laging puro pera lang. Dapat alam natin kung hanggang saan ang pwedeng ipaghiwalay natin dahil sa pera at hanggang saan ang tama na yan dahil dapat magkasama naman. At yan ay sa lahat ng uli na magkasama, magkakapatid, magkakaibigan. There's a price to pay for being together. But be willing to pay that price instead of pay the price for other things. Ang tunay na nagpapasaya sa tao are activities at mga kasamang mahal mo sa buhay, hindi things that you can buy. Ecclesiastes 11:8, however many years anyone may live, let them enjoy them all. Kaya hindi gusto ng maraming mga conservative priests ng Israel ang Ecclesiastes at ayaw nila kay Solomon. Kasi si Solomon, among the teachers in the Old Testament, isa siya sa konting nagtuturo ng itinuturo rin ni Jesus. That you must enjoy life because it's a gift from God. So kaya short, kaya long, huwag magpalampas, huwag maghintay. Kaya kung minsan ako rin ay medyo naawa sa mga kababayan natin, mga OFW, nasa abroad, ang lahat ng kinikita halos ipadala sa pamilya. Magbubukas sa isang sardinas, sa umaga, aalmusalin niya isang piraso, sa tanghali yung isang piraso pa, at sa gabi yung 3 piraso, araw-araw ganun halos, ipapadala mo lahat. Hindi makakain ng masarap, tapos puro delata, puro mga elado ang kinakain. So ang nangyayari, nagkakaroon ng stomach problem, pag uwi dito may mga health problems, hindi na makarecover. At yung mga hindi niya nakain na matagal, hindi na halos din makain pagdating ng panahon. Kaya dapat meron ka rin isineset aside na hindi bali kahit magpapadala ko sa pamilya, kahit ipapaaral ko mga anak. There are moments na papasarapin ko naman yung pagkain ko. Hindi ako lagi magtitipid at magtitiis. Kasi nga, nagtitiktak ang orasan, hindi mo alam kung kailan ka sa kabilang buhay. Kung ma-enjoy mo pa ba yung nakalaan ng Diyos, so dapat mo ma-enjoy. Kaya sabi sa Ecclesiastes 11:8, but let them remember the days of darkness, for there will be many. So kung hindi naman yung dark ngayon, yung araw na to, huwag mo lang gawing dark. Enjoyin mo na yung kanyang kagandahan. Kasi may mga araw na hindi mo maiiwasang, hindi talaga kagandahan ng mga magaganap.
So habang wala yun, enjoy whatever is available to enjoy today. Ecclesiastes 12:2, someday the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Tatanda ka, lalabo ang iyong mata. So enjoy the sights on time, in time, all the time. Lalabo daw ang mata, kaya kailangan habang nakakabasa ka, magbasa ka, nakakapanood ka, manood ka, nakakakita, tumingin. Kaya nga kung minsan, lagi natin pinapayahan yung mga sobrang mahilig mag-selfie, gagastos ng maraming pera, pupunta sa mga magagandang lugar, hindi naman nila actually natitingnan yung lugar kasi bising-bising sila magpa-picture na magpa-picture na magpa-picture. So pag tumingin ka sa mga travel picture nila, hindi mo naman nakita yung lugar, sila ang nakita mo. Sayang, nagpunta ka pa doon, dapat yun. Hindi ka nang titake ng picture o mag-take ka ng konti, pero manahimik ka, tingnan mo, titigan mo, kasi baka hindi ka na bumalik doon ulit. Iba naman siyempre, pag personal mo nakikita, kaysa nakikita mo lang sa Facebook. Ecclesiastes 12:2, rain clouds will remain over your head pagdating ng araw. So habang maaga, go out. Kasi uulan at uulan, darating yung mga panahon na hindi pwede. Be out. Live your life. Live your truth. Enjoy your life. Kasi hindi mo alam kung kailan yung deadline ng earthly life mo. Ecclesiastes 12:3, your body will grow feeble, your teeth will decay, and your eyesight will fail. Ihina ang mga kasukasuan, maglalaglagan ang mga ngipin, lalabo ang mata, therefore be active habang kaya. Kung pwede na, active na. Kung pwede pa, active pa rin. All the time. Because you have all the time to be old. If you've been given many, many years. Huwag ipaghintay. Dapat everyday meron kang konting bakasyon kahit ilang minuto. Bakasyon from others. Yung matahimik naman yung tenga mo sa bunganga ng kasama mo. Meron ka ilang minuto man lang na everyday na gano'n, huwag mo ipaghintay ng after 1 year tsaka ako magbabakasyon. Kasi baka mamaya, bawiya ka na ng buhay, hindi na dumating yun. So meron ka dapat ini-enjoy na konting, kahit konti lang na pagkain everyday, hindi magtitiis ka next month na ang kain. May konti kang iniaagaw. May konti kang time to enjoy, to relax everyday. Because the Lord's blessing is new every morning. You must not allocate the blessings for today para bukas. Gamitin mo ngayon. And you must not borrow tomorrow's blessings para splurge mo today. May panahon na kaya nga dapat on time. Ecclesiastes 12:4, the noisy grinding of grain will be shut out by your deaf ears. But even the song of a bird will keep you awake. Bakit nga ba? Pagka tumatanda na, humihina na tenga, isinisigaw mo na hindi pa marinig. Pero kung minsan man, huni lang ng ibon, hindi makatulog. Therefore, habang kayang-kaya pa ng tenga, listen, hear what you want to hear. Kung gusto mo na ganun music, kung gusto mo na ganun nadidinig, pakinggan mo siya. At huwag nating takpan ng tenga ng kapwa natin para huwag iparinig sa kanila yung gusto nilang marinig. At huwag nating laging punuin ang boses natin ng mga tenga nila. Dahil hindi naman tayo sure kung yun ang gusto nila marinig. Hindi ko mo asawa mo, partner mo, kapatid mo, kaibigan mo, lagi lang yung punong-puno na yung tenga, umaapaw na yung tenga niya sa boses mo. Kailang bibigyan mo siya ng pahinga kasi baka hindi yun ang gusto niyang marinig sa oras na yun. Ecclesiastes 12:5, you will be afraid to climb up a hill and walk down the road. Darating ang panahon, konting buro lang, ayaw mo na akyatin o ayaw mong bumaba. So, habang kaya, habang pwede na, at habang pwede pa, climb, walk. At huwag tayong manghawa ng ating mga takot. O natatakot ka sumakay ng aeroplano, huwag mong takutin ang lahat. Sasakay ka. Hindi ka ba nininervous sumakay? Hindi ka natatakot pagka may tagtag? Hindi mo naiisip na may crash kahapon? Yung ganun-ganun. Yung mga takot mo, sarilinin mo na lang. Huwag mong takutin ang iba. Kasi ikaw nga, kinukulong ng takot mo eh, di ba? Nakakadena ka, nakakulong ka dahil takot ka. Tapos gusto mo ikadenad yung iba. So, huwag kang manghawa ng fears. In fact, set people free from fears. Ecclesiastes 12:5 and 7,
Your hair will turn as white as almond blossoms. You will feel lifeless and drag along like an old grasshopper. Huwag naman kayo mag-depress sa mga binabasa natin, ha? Kasi hindi depression ang goal nito. Kung di ma-realize mong darating yon, so bago dumating yon, dapat samantalahin mo ng panahon. At pag dumating na yon, tanggapin mo. We each go to our eternal home, and the streets are filled with those who mourn. So our bodies return to the earth, and the life-giving breath returns to God. Yun ang good news. Igugrupo ang katawan mo, hihina, para bumalik sa lupa. Pero may namang good news yan eh. Espiritu mo naman babalik sa Diyos. Tiyakin mo lang bago mo isole yung katawan mo sa lupa, sulit. Hindi mo nagamit yung katawan mo dahil puro espiritu lang inisip mo. Puro sa kabilang buhay, nandito ka pa. Pag nandito ka, nandito ka. Pag sumakabilang buhay ka, sumakabilang buhay ka. Heaven can wait. And you have all the time for eternal life. And it is so long. So dapat yung buhay dito, buhayin. Because you will not be in your body again. You will not have your physical body for long. You will not always be physical. Because a time will come when you will just be a spirit. So live in the body all the time. Basta pwede na at hanggang pwede pa. Kaya on time and in time. In other words, get physical. Sobrang dinidemonize sa mga religious people yung to get physical. Kung ayaw ng Diyos ang katawan, ba't tayo binigyan? Di dapat lumutang-lutang lang tayo na para mausok-usok. Binigay sa'yo ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang ginagawa niya, huwag mong sayangin, huwag mo aksayahin. Enjoy and engage the senses. Binigyan ka ng mata para makakita, hindi para ipikit. Tenga para makarinig. Ng panlasa para kumain. Binigyan ka ng katawan para isayaw, ilundag, umakyat, maglambitin. Live life to the fullest and enjoy sensations because the senses are from God. Feel and be felt by those around you. Ecclesiastes 11:8 to 10. Even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day because darkness, meaning physical death, will come. Either your death or the death of other people. So while you are here, live. While they are here, live with them and let them be alive because darkness will come. And when darkness or death comes, we must not be possessed by regrets. Dapat ang nakasulat sa lapida natin, sulit. Diba? Sulit. Ba talagang sulit? Talagang ginawa niya ang lahat ng pwedeng gawin. Kaya sabi sa verse 10, rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. Huwag yung ang lagi mo iniisip yung mga alalahanin, mga nakakatakot, mga problema, magkagalit ang Diyos. Konting-konti na kinakagalit ng Diyos, yung hindi ka loving sa iba. Kung lalamang ka, gumagawa ka na masama sa iba. Yun. Pwede nag-enjoy ka, bakit magagalit ang Diyos? Uy, ang laki-laki naman ng leche plan sa halo-halo mo, magagalit si Papa Jesus. Yung mga tao, lagi ang tingin na lamang sila sa Diyos, lagi na lang magagalitin. Do not rob the youth of their youth. Mga matatanda, yung mga youth, hayaan nyo maging youth. Huwag nyo sila itulad sa inyo kasi matanda na kayo, sila hindi pa. Huwag nyo pilitin sila na kumilos na parang kayo, kaya nga kayo ang mahinin, hindi naman dahil mahinin, may rayuma kasi. Di ba? Mga bata pa kayo, hindi na rin kayo magkakaslaw ng konti. Yung lagi pag may masaya, pinandidilatan, pag may malakas tumawa, pinandidilatan. Pag may kasamang BF, galit na galit ang mga titang old maid, ano inggit? Kaya nyo mag-enjoy ang mga bata, itutulad nyo sa inyo. Siyempre, dapat merong bodo, merong iniingatan, merong hangganan, pero huwag sobrang pigil. Kasi hindi naman sila bata matagal eh. Sandali lang. Sandali lang. Pag lumampas, kaya tuloy ang tanda na, doon nagbabata-bataan. Kasi bumabawi. Do not fast forward old age because you have all the time to be old. Meron pa, huy, ang nanda mo na, ba't ganyan ang suot mo? Kailan ko pa isusuot sa burol? Hindi ko na nga naisuot nun, hindi ko pa naisusuot ngayon. Pipigilan mo pa ako. Puro tayo pigilan ng pigilan. Ba't nga ba? Anong culture yun?
So prepare for and address senior issues like illness because it will happen 99% of the time. Therefore, as early as possible, live as healthfully as you can. Alam na naman natin yung mga rules of nutrition, mga hindi mo dapat kainin, mga pwede mong kainin. Although may mga fringe issues. Tama ba ang kape? O maganda o pangit? Magkakaiba mga points of view. So pakinggan mo yung katawan mo. Na, yung mga experts hindi nagkakasundo. Di ang pakinggan mo yung katawan mo. Ano bang ginagawa sa'yo ng kinakain mo, ng iniinom mo? Proverbs 25:16, eating too much honey can make you sick. Which really should be expanded to a meaning that having too much of anything good or having too little of needful things could be harmful. 1 Timothy 5:23, stop drinking only water. Take a little wine to help your stomach trouble and the other illnesses you always have. Tapos dinidemonize na naman ng mga reliyosong wine. First miracle nga ni Jesus, wine eh. Lalayo ka pa. Huwag ka lang siyempre magpasuray-suray na lasing dyan na hinahabol mo na lahat ng tao. Pero yung sabi niya, stop drinking only water. Minsan helpful na meron ka ibang iniinom tulad ng wine. Bakit nga ba minamasama? Lord Supper naman, wine. Dapat natin reviewin yung mga values natin, yung mga inilagay na kadena ng mga religion at mga lolo't lola sa utak natin. Kung hindi kailangan at hindi sinabi ni Jesus, lagutin so that you will enjoy life. Bago ito mabawi o bago ka humina. And yung mga bata-bata ba dyan, help seniors prepare for and address senior issues. In other words, kung ikaw ay anak, ikaw ay apo, ikaw ay pamangkin, may aalagaan kang tumatanda na, live healthful lifestyles. Turuan natin sila tulungan to live their lives to be healthful at ang atin din. Kasi anak, under normal circumstances, dapat ilibing mo ang iyong magulang, hindi ikaw nilibing. Masakit maglibing kahit na sino, pero yung normal dapat, ingatan mo ang buhay mo, hindi dahil hindi ka careful, ang aga-aga mo namatay, yung magulang mo pa maglilibing sa'yo, unfair. So, niyayaya ka ng markada mo, hindi ka magmotorsiklo tayo sa bangin. Yung mga magulang ko, alagaan ko pa pagtanda, pag namatay ako kasi mga alaga. Di ba? Dapat meron ka ganong care. Pinapreserve mo ang buhay mo dahil meron ka pang aalagaan. Napaka-importante kaya mga matatanda o mga may sakit na wheelchair bound. Hindi na sila mobile. Dapat nagiging mobile sila at kung habang pwede pa, pwede pa. So anong gagawin natin sa ating mga senior? Duminga nga kayo kung may mga senior tayo. Meron ba tayo dito mga wheelchair bound? Yung talagang hindi na makalakad, hindi na makaakyat ng mga sasakyan? Ganito ang gagawin natin sa kanila para enjoy. Ibinigin natin sila ng buwan. At ang buwan, pina-inspect na natin kay Kuya Arnold. At yan ang loob, kasama ang mga caregiver. Pero may sasakyan ng wheelchair. Kung nahihirapan na matatanda natin na umakyat manaog ng mga sasakyan, yung wheelchair nila, sasakay dyan at doon na sila isasakay. Ipinapaayos na natin, binayaran na natin yan para sa ating mga seniors at para sa mga hindi senior na wheelchair bound. Ngayon, kung ang lalakas nyo, magpapasyal kayo sa Tagaytay, mag-bus kayo. Para yan sa mga absolutely hirap na hirap kumilos. It will be available probably in 2 weeks. So, yung mga matatanda natin o mga wheelchair bound na mga kapatiran, dadalhin nyo sa ospital o gusto nyo ipasyal minsan, pwede nyo itong hiramin. Pero hindi pwedeng hiramin nyo dahil may lakad kayo, tapos puro kayo teenager, ha? Meron tayo mga policies para mawalan mga abuse at hindi magkagulot, magselosan yung sumakay at hindi sumakay. But our goal is to make life more comfortable and enjoyable sa ating matatanda at sa mga may mga sakit. So, napakahalaga yan. Prepare and address senior issues for illness without money. Tulad na nagawa natin, kasi may money, salamat sa Diyos. Inipon-ipon natin, ayan. Pero marami may issues with money. So invest, earn, and save on time. Kasi tatanda din kayo eh. Hindi yung may pera, uubusin sa gadget, uubusin sa latest. Alam niyo yung cellphone na yan, every month may bago. Pag sinundan mo na sinundan niya, hindi ka natitigil bumili. Kasi nakaka-text ka, nakakatawag ka, hindi ba sapat yun? Talagang kailangan mo ilagay yung buong Encyclopedia Britannica doon sa loob. Hindi mo binabasa. Importante na mag-save. Mga young people ngayon, puro gastang inaatupag. Palibas at maraming kumikita ngayon na young people.
Pero lahat ng uri ng kape, sinisikmura kayo na iinom. Ang mahal-mahal. Kailangan mag-save kayo and help seniors earn or save by not needlessly asking for money from them. Pag yung magulang natin, matanda na, tayo naman, mga nasa edad na, dapat mabaligtad na, hindi na tayo hingi ng pera. Tayo na ngayon dapat magbibigay. Help seniors earn or save by giving them money. Not to keep on asking. Hindi yung 50 anyos ka na, humingi ka pa sa nanay mo ng panload. Kailan pa siya magpapahinga? At sa lagay-lagi nalang ikaw ang aalagaan niya, kailan pa yung mababaligtad? Kaya napakasama niyang drugs. Minsan yung natutunaw ang utak ng mga nagiging sobrang dependent, ang tanda-tanda na, pati yung laman ng savings ang nanay niya, ninanakaw pa kuminsan dahil nasisira ang isip. Kaya malagang bantayan mo sarili mo, pagkatino ka, magpapayos ka, kasi may magulang kang dapat mo itaguyod. E pag hindi ka nagpakatino, di ikaw pa rin ang itataguyod ni magulang. Hindi na mare-reverse yung mga roles niyo. Mark 7:11, sabi ni Jesus sa mga religious people, na yung mga religious people, sinusursulan yung mga tao na kahit hindi nyo na ibigay sa magulang nyo yung pera nyo, ibigay nyo lang sa temple, okay na yon. Sabi ni Jesus, you let people get by without helping their parents when they should. You let them say that what they own has been offered to God. You won't let those people help their parents. And you ignore God's commands in order to follow your own teachings. So pinapagalitan ni Jesus yung mga religious leader na sinususulan yung mga tao, basta i-donate nyo sa temple kahit hindi nyo naibigay sa magulang nyo. Sabihin nyo, binigyan nyo sa Diyos. Sabi ni Jesus, invento nyo yan. Ang gusto ng Diyos, yung mga magulang, bigyan nyo. Hindi yung puro inubos nyo na sa either sa relihiyon, o inubos nyo sa bisyo, o inubos nyo kung kani-kanino. Dapat may parte ang magulang nyo. Jesus says that God commands children to help parents. Tatandaan nyo mga anak, ang pang-parents. Sabi ni Jesus, ang pang-temple, ang pang-gimmick. Pero ang pang-parents, hindi dapat yan nabubura. Kahit mag-asawa ka pa, magkaanak ka, nandiyan yung magulang mo, hindi siya dapat nabubura sa listahan ng mga bibigyan. And parents also should do the same. Kasi may mga magulang naman na hindi naman nagiging mabuting magulang. Yung pera nila, pang kanila lang. Hindi nila buhayin yung mga anak nila. Inuubos sila sa sarili nilang mga lakad, sarili mga bisyo. Sabi ng 2 Corinthians 12:14, children should not have to save enough for their parents, but parents for their children. Yan ay sa mga bata pang children, ha? So may bata pa mga anak, hindi kailangan silang bumuhay sa magulang. Dapat magulang ang bumuhay sa kanila. Pero pag tumanda na yung mga magulang at may edad na yung mga anak, baligtad naman, sila naman ang bumuhay sa magulang nila. You exchange places. You reverse roles. Sabi, hindi ang bata-bata pa ng anak mo, doon ka na nakaasan, lakas-lakas mo pa. Yung mga anak mo ang aasahan mo. No! Dapat ikaw ang magtaguyod sa kanila. At pag mahina ka na, sila naman ang magtataguyod sa iyo. We should prepare and address senior issues like illness without care or caregivers. Yan ang konsa ng mga matanda. Paano kaya pagtanda ko? May mag-aalaga kaya sa akin? Kaya ang mga matatanda, mga magulang, sinusuri ang mga nobyo-nobyo ng mga anak nila. Ang tinitingnan lang ng magulang, ito kayang babaeng ito na girlfriend ng anak ko. Alagaan kaya ako nito pagtanda ko. O bubulagin niya lang yung asawa niya na anak ko na huwag na kong pasyalan. Shopping na lang sila. So kaya mga magulang nakatingin na ganyan sa mga nobyo-nobyo niyo. Kasi kasali yan sa equation. So assure your seniors of your devotion and readiness to care for them. Hindi sila kahit kailan dumating sa one moment ng pagdududa kung aalagaan niyo ba sila o hindi kung sila tumanda. And be willing, ready, and able to give care. It's part of the deal. Life is like that. And Jesus was very clear about it. Ang humanidad, mula nung unang-unang tao hanggang ngayon, patuloy tayong nabuhay dahil ang bata ay inaalagaan ng magulang at pagtanda ng magulang ay inaalagaan ng anak na nagkaedad na. At yung anak na yon ay magkakaanak, aalagaan niya yung anak niya, at tatanda siya, aalagaan naman siya ng anak niya, pasalin-salin, generation to generation to generation. It's not only a tradition, it is the order of things. It is the order of God. Dapat ganun. So,
assure seniors of your devotion and readiness to care with them, especially when you begin to move from single to in a relationship. Meron naman mga young people, 3 araw pa lang kilala tong lalaking to, itinakwil na ang magulang. Nakindatan lang sa mall. Itiakwil na ang mag-aama't ina. Lalo naman, you care for your parents and be very, very clear about your love when you change from single to married. Pero mo, pag nakapag-asawa na, nalilimutan na yung magulang. Or, lalo na pag nalagay kayo sa from single to, it's really complicated. Huwag niyo isama ang mga magulang niya sa complication. Laging steady ang relationship niyo with them. No? Napaka-importante yan. Si Ruth nga at si Naomi, magbiyanan pa lang ito. Sobrang pagtitinginan. Lalo ngayon, may nag-uusapan pa natin. Namatay ang asawa ng manugang, na anak ng biyanang babae. Yung manugang, ayaw niya humiwalay sa biyanan niya. Ruth 1:16-17, Ruth answered, "Please don't let me tell you to leave you." Pinapawala na kasi siya ng biyanan niyang babae para makapag-asawa siya ng iba at magkaroon ulit ng panibagong buhay. Sabi niya, "No, I won't leave you. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people." Sabi ni Ruth. In other words, sinasabi niya sa matanda, "I will be where you are, you will be where I am, and I will accept your crowd. I will accept your people. I will die where you die, and be buried beside you. May the Lord punish me if we are ever separated, even by death." Ito ang sabi ng manugang sa biyanan. Hindi lalo naman yung anak na sinasabi dapat yan sa magulang. No? Sabi ganon, parusahan nawa ako ng Diyos kung pababayaan ko kayo. At ang mga anak should take that to heart. Kahit maraming bagay sa mundo, maraming technology, maraming paraan ng pamumuhay, pero may bagay na hindi dapat magbago. Na ang bata ay naalagaan ng matanda, pagtanda ng matandang yon, yung batang tumanda na rin ang mag-aalaga sa kanya from generation to generation to generation. Prepare for and addressing your issues like lack of money. Maraming ganon. So help seniors, assure them of your support with your verbal and body language. Maraming mga magulang nagsiselos sa mga boyfriend o girlfriend na anak nila kasi mula nung nagkaroon ng boyfriend girlfriend talagang hindi mo na makita. Kahit naghihingalo na yung magulang, iiwan dahil may date. Dapat yung body language mo is clear to your parents. You are my priority. Kung magkakaroon ako ng love life o asawa, dagdag to sa buhay ko pero hindi ka minus. Dapat clear yun. Huwag tayo nagpapalito sa mga bagay na binadala sa atin ng daily life. So empower yourself to be able to support your elders. Sa abot kaya, be and stay healthy and alive. Sa abot kaya, do not die ahead of your elders. Dapat ikaw ang maglibing sa kanila. Dapat ikaw ang magpa-hospital sa kanila. And how can you do that? Make money. And save. At marami na ngayon mga insurances that you can get for your parents. Sa 40 years ng inyong lingkod sa ministry, ang ipinagtataka ko, may mga pamilya na nagkaroon naman, naranasan naman nila magkaroon ng mga resources, pero pag may namatay, hindi walang pambili na taol, hindi walang paglibingan. At kahit ilalagay niya ubos sa Tupperware, walang Tupperware. Walang paghahanda kahit konti, para bang walang mamamatay, walang magkakasakit, walang preparation. Dapat handa tayo dyan. 1 Timothy 5:4, if a widow has children or grandchildren, o sabihin natin, if any elder, yung mga itinataguyod sa mga bata, they should learn to serve God by taking care of her as she once took care of them. This is what God wants them to do. Pag daw merong matanda, lalo na namatay na yung partner niya, di nag-iisa na siya, walungkot na siya, wala man lang kumakamot ang likod niya. Sabi ganon, yung mga inalagaan niyan, mga anak, mga apo, dapat siyang alagaan. Tulad ng naging pag-aalaga niya sa kanila. Sabi, ito ang kagustuhan ng Diyos. Kaya naman mga magulang,
mga tiya, mga tiyo, alagaan yung mga bata. Habang bata sila, kung paano nyo gustong alagaan nila kayo pagtanda nyo. Meron naman mga magulang, iniluwal ka lang, yun lang, wala nang ginawa sa'yo, hindi ka inalagaan, man lang. Tapos kung mag-expect later on, akala mo naging ulirang ina, kumakapangingi, kumakaasa. Dapat ibagay-bagay naman din natin kung paano natin panalaki mga anak natin, ibagay-bagay naman natin yung mga hinahanap-hanap natin sa kanila ngayon. Pero mga anak, whether or not, naging napakabuti ng mga magulang niyo or not, outdo them in doing good. Higitan niyo ang ginawa nila sa inyo. Higitan niyo ng mabuti. Kasi Diyos naman ang nakakaalam. Diyos ang nakakabatid. At Diyos ang nagpaparusa sa hindi marunong tumanaw. Diyos naman ang nagbibigay ng pagpapala sa marunong tumanaw. Kaya sabi niya, honor your father and your mother so that your days may be blessed and your life may be long. Yan ang kaisa-isang utos na may kakabal na pangako eh. So mahalaga sa Diyos yung issue ng mga anak na nag-aalaga ng magulang. Ephesians 6:2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Honor kahit hindi sila honorable. At lalo kung honorable. Lalo ating higitan. Alagaan ng matatanda kung paano kanila inalagaan o kung nagkulang sila, palitan mo yun, higitan mo. Lalo't nanonood ang anak mo. Kung paano nyo ituring ang mga magulang nyo, kayo ituturing na inyong mga anak. Kailangan niya mga bata kayong pinapalaki, nakikita nilang dumadalaw kayo sa mga lolo't lola, dumadalaw kayo sa mga may sakit. Binibigyan nyo, inaabutan nyo yung mga matanda sa pamilya nyo. Nakikita ng mga bata, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Itrato nyo ang matatanda sa pamilya nyo kung paano nyo gusto itrato kayo ng mga bata ngayon na sila ang tatanda at kayo magiging hukluban. So paano nila kayo itatrato? What example do you show them? Prepare for and address senior issues like aloneness and loneliness. Huwag iwan-iwanan ng mga matanda, ay mapapagod lang po kayo, dito na po kayo sa bahay. Actually, ay mo lang mapagod dahil ang bagal-bagal yung kasama. Diba? Kaya nga, i-wheelchair mo, dali mo yung van, wala ka na excuse. Kailangan isama ang matatanda, no? Isama sa mga lakaran, no? Huwag gawin taong bahay. At lalong-lalo na, huwag niyo na mag-obligahin na mag-alaga ng mga apo nila. Inalagaan kayo ng magulang niyo, sapat na yun. Hindi sila dapat tagapag-alaga ng mga anak niyo. Liba na lang, nagpo-volunteer sila, nag-e-enjoy. Pero huwag niyong gawing tungkulin nila yon. Hindi nila yon tungkulin. Tungkulin niyo yon kung may anak na kayo. So seniors and seniors to be, mahalaga naman, keep making new relationships. Alam mong matanda ka na pagka ang dami mo nang pinupuntahang libing. Dati mga reunion ang pinupuntahan mo, ngayon nagkikita-kita kayo sa mga lamay. Then alam mo, may edad ka na. Wala tayong magagawa tungkol doon, dapat tanggapin yun. But make new friends. Isa-isang nauubos yung mga dati na yung friends, you should make new friends, kahit with young people. Huwag natin ikulong yung sarili natin sa mga dati lang natin nakasanayan na friends. Dahil habang buhay pa tayo, magandang may friends. Psalm 71:9, don't throw me aside when I am old. Don't desert me when my strength is gone. It is actually a prayer, but it would also be a message to everyone around us. Si David, nung tumanda na, maski hari, may mga pangangailangan. 1 Kings 1:1-4. King David was now an old man, and he always felt cold, even